Okay, so I'm so happy na naamo karong gabi una, maba ako ang Bisaya. Happy kay ko kay medyo daghan-daghan ang mga soldier ni Lord na maggusto magpa-train. Pero last time pila ganita may nasa nasa 70 plus pero karon 53. So katong wala pa nagpa-register, baliw ko no na ang registration sa likod. Okay? So before ta mag proper sa ato ang training, gusto sana ako mag-share sa inyo ha, nga naman, sa jud ka importante ang training jud para ma-excite mo ba? Dili gani na pugos na mo para mangani mo dinhi kay giingon sa inyong leader, uy na tay training karon. No, no kay kailangan ninyo masabtan nganong kailangan ta magpa-train. Okay? So before ta mag-start, mag-pray sa ta. Father, we thank you, Lord God, what you have done to us, Lord God, because every day, Lord, is your gikan sa imo ang grasya, O God, na naami karon, O God. And I pray, Lord, that every person who are here, they will not only become a listener, but they are also doers of your word, O God. And I pray, Lord, tatanan nilang matunggan, matun-an, ma-apply nila, Lord, na mahimo silang blessing po sa ubang tao, O Lord God. They will become light and salt, O Lord. And I also, Lord God, pray, Lord, whatever man ako ang prepare, Lord God, override everything. Ikaw man ang nakabalo sa mga tao na adinhi na maminaw, Lord, na ikaw po, Lord, ang nakabalo sa ilahang mga needs this season, O God. And we thank you so much, Holy Spirit. I pray for your anointing. I pray for your boldness and confidence. We love you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so, di ba to? Yung tawag ko. Say, manggod, katong one time na training ba sa balay. Dapat ano ko, oh, naingon jud na ako, kuwayan ba? Sa ino kung baba, dili mapugngan. So, anyway, so ingon din the Christian life requires preparation, self-discipline, and a willingness to overcome desires in order to achieve spiritual maturity and make progress in our faith. Kung sa kalibutan pa, dili jud ta ganahan, napildido ta, dili jud ta ganahan, stagnant ta sa atong kinabuhi, tama? Gusto jud ta permente naa sa taas. Kanang gusto nato ba na ah naatay ka nang maging successful ta ba, tama? And malimtan man gud nato usahay na dapat na ay kailangan nato masabtan na we need to invest more time, effort, money, substance o kwarta ang pagtanom nato investment sa kingdom sa Ginoo. Maura day na ang katubagan sa ato ang ginapangita or sa ato ang mga problema. Right? So, need nato maging mature sa spirituality nato. Why? Kani atong physical, resulta lang ni sa ato ang spiritual. Ngano ka, ngano man na, may imong ulo, ngano man sige makag-away, ngano wala kay kwarta, tanan. Unsay imuhang sitwasyon karon resulta na siya sa imuhang spirituality. Okay? So, din nato masabtan sa atuang training, now we will have the importance of making hard decisions and taking the path of faithfulness and discipline in various spheres of life. Pasabot, naatay mga sometimes naatay crossroads sa itong kinabuhi, wa ta kapulo asa ta kadulong or mingong kag tama pa ba niya akong giba, especially sa mga baguhan, wala pa kaayo mo'y madunggan tingog sa Ginoo, wala pa kaayo mo'y nabalaan or discernment, dili pa mo kabalo maminaw o wala pa mo'y di pa ninyo ma-discern, and then wa pa gyud wisdom. So kini ang inyong training makatabang gyud ni siya. I've been training for how many years? Susugod pa lang, no? After na ko RW, now, almost 1 year. Perminti na nga ni. Atuwa, pila raman to, gipost ni Pastor Ramay. Pila lang ito, di ba? Napaging sa kabulan, wala ta. Kami sa una, grabe, almost 1 year. Every week, magbaha pa na sa kaya amang training ato na pa man sa tool sa Gaisano Mall. Natapos, pag mag-ulan, magbaha, no, akong balay naa sa bangkal, nagulan, mag-taxi di ko anak patulong dito kay dili ka gusto mag-upset.
Ning ana jud ko ka hunger and thirst and walay nasayang sa ako ang invest before. I'll tell you, if you invest your time, you invest whatever na naa sa imo karon, dili jud na masayang. Okay? Sa kingdom ni Lord, walay masayang. Pag mag-invest ka sa kalibutan, mawala ra na. Di ba, like, i-share na ko last Sunday, the world will pass away. Mawala ra gid na. No, gipakita po din ni Joseph, ni Moses, and David, these mighty people encourages us to reject the allure of worldly honor, sinful pleasures, and wealth, and instead choose the path of serving God wholeheartedly. If you know their life, kung nakabalo mo sa ilang mga kinabuhi ni Joseph, ni Moses, ni David, dili pod basta-basta ang ilang giagian. Una sa mingon ka, I want to become David after God's, sana siya, after God's own heart. Gusto jud ko ana. Gusto jud ko sa life ni Joseph. Grabe no, naatanan ang wealth sa iyaha, pero wala nato nakita kung unsa pud ay ilahang agian. The sacrifices na ilang giagian. Right? So, ingon din ni po no, na kailangan po nato, yun din ni the significance of standing firm in faith, ang imong pagtuo, ang imong nabalaan, no, ang imong pagtrust sa Ginoo, you fight the good fight of your faith, na kay mga sakripisyo, wala jud na lang sayang, nakita yun na sa Ginoo, and being disciplined in order to fulfill God's plan of our lives. Pasabot ana, kailangan nato og disiplina sa tong kinabuhi. Morning night training. No, ang pagdisiplina nato is mura gyud tag sundalo, di ba? SAF, remember, soldier, athletes, and farmer. Mao na ang dapat nato masabtan. Kung gusto ka, you will live victoriously. I have that topic. Dugay na nako ni gi-prepare na topic na ni pa, living victoriously, pero wala pa jud ni siya na-release. Dugay na nako ni nasatihan, dugay na ni gihatag sa paniki sa Ginoo, pero wala pa jud nako na i-share. I don't know when, but I'm waiting for the right time of this. But I believe no hapit na gid ni siya ma-release. Kay this time kay napamanta sa series of Freedom. Tama, siguro after sa Freedom. And kani makita nimo karon no na naay ba kailangan i-prepare bilang maging athletes ka, maging farmer ka, ay maging soldier ka, daghan gid kaayo i-prepare. Sama karon, dili jud ka makatrabaho kung wala ka ni eskwela o kinder, elementary, and then high school, then college, naapay doctorate, naapay masteral, pila ka years na. More or less 20 or 25 years. Para asa na inyong gi-invest? Para sa future, para sa na magkaroon kag kwarta, magkaroon kag balay, magkaroon kag sakyanan. Everything is invested for how many years? Tama ba? So nagit preparation. So karon no makita pud nimo sa mga athletes, gusto niya makadaog magkaroon og gold medal or mo join ba siya sa Olympics, okay, representing the country of the Philippines. But now, ara siya dili lang pwede na mo represent lang jud ko din na sa Pilipinas. But dili ra pud ko gusto silver lang akong madawat, kundi gold jud ko. No? Ing ana jud we are born na kita is gibugnata gihimong kita sa Ginoo na leader jud ang tanan. Yeah, we are all champion. Right? So, even no ka na mag-practice sila, napay pila ka hours. So, like karon as pickle player, no, kung gusto jud kang mahawat sa imong skills na whatever nga, basketball pa, or unsa ba nang naa ka sa sports din na, kailangan jud nimo mag-prepare. Kailangan nimo mag-spend time, mag-invest og kwarta, tanan. Tama ba? Pati money nimo ma-involved din na. Kung ikaw basketball player, same po, you also spend times, hours and hours and hours. And then, ingon pa din no, basahon na to ni sa sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. I know familiar mo ani. Sugod ta diri sa 24. Do you not know that those who run in a race all run, but only one receives the prize? Run in such a way that you may win. In verse 25, everyone who competes in the games exercises self-control in all things.
They then do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. In verse 26, therefore I run in such a way as not without aim, I box in such a way as not hitting the air. And last verse in 27, but I discipline my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. Okay. Tanawin mo ni, kakinsan ni Paul ki-address na letter sa mga Corinthians. Kinakita ni Paul, kani sila ba, mga babes in Christ pa ba, mga mature pa kayo, mga batasan pa, mao niya ni nahimo ni na letter. No? Nakita niya na naapagitban na immature jud kayo. I know some of you are here, baguhan pa lang. 1 year pa lang, years na, 3 years na, or ay, dugay na po diri, decade na. But ang imuhang walk kay Lord is ikaw ray maka-assess sa imong sarili kung usa ka level. It's not all about the years na naa ka, pero ang imuhang pag-serve kay Lord, ang imuhang journey kay Lord, ikaw ang maka-assess kung wholeheartedly ba ka nag-serve kay Lord. Okay? So like gingon ako din naingon din sa verse 1, no? Nakita nimo diri, need to sacrifice. Kailangan nimo mag self-denial. Kailangan nimo ikaw mismo asa ka ni dagan. Nidagan siya din tungod sa medal. Sa unang panahon, olive wreath. Usa ng olive wreath? Kanang dahon ba? Naghirap siya. Nag-practice siya. Naghatag siya time para lang sa dahon. Diba? Saan naman ang dahonan ng ikapuya naman ko ana. Purot man akong kwartaan. Karoon sa mana, medal na siya. But still, imperishable. Right? So tanawon ni mo ni, kung ato ang kinabuhi, is i-compare ni mo yourself karon as a disciple. Unsa ba ang imuhang pananawon karon ngano ka ni run sa race? Kaya kung dili na nimo na masabtan, dito ka mo run sa race. Mao na, ang imuhang kinabuhi, compromise. Relax lang. And mapansin nimo katong mga tao ni go sa race, pero serious ang iyang pag-go sa race niya, mas katupa ang tao successful, nagalambo, naga-move forward, wala naga-surrender, masing usap pa na siya, usap pa ng mga problema mo abot sa iyaha. Makita ninyo na the way they handle their problems. Kung iyang i-apply ang iyang natunan. Okay? Sa verse 25, everyone who competes in the games exercises self-control in all things. They then do it to receive a perishable wreath, but beyond imperishable. So, tanawon mo, diba, ingon diri sa marathon, mga runners, sumudagan sila pila ka meters. Mukhaon ba ni ang mga runners og ice cream cake? Pero ang tao mukhaon jud ka ice cream cake. Ganahan gyud ang tao mukhaon ka ice cream cake. Pero ang mga nasa nag-important yung mga marathon na ni, kaning mga athletes na ni, disiplina gid kayo, di gid na sila mukhaon. Maski kung sa pa lang, ano man, na sila go. Na sila pa ng tao. Ing anak ta dapat kung gidisiplina ka, kung training, nakakagiagian na sacrifice, na self-denial sa imong self, kailangan masabtan nimo kay naa kay ko. Naa kay atuan, naa jud ni siya finish na. Naa jud ni madawat ani. Okay? Ang katotoo wala jud nag-run lang siya, wala na po niya naisip na natin siya goal, o yung mga nag-relax-relax. Those guys don't have a goal, they just want to enjoy themselves. They don't have any sense of purpose. Wala ka pa sa purpose yung dapat karon pa lang, nagpa-enlist mo karon sa training, dapat wholeheartedly ninyo ni masabtan. Kanang excited mo ba? Uy, training na, dapat take ko malate, take ko absentan. Kaya mao na ning time na ako na makatabang sa kuha how to fight the good fight of my faith. And dili mo masabtan kung unsa jud ay ang mga problems na kailangan nato mahimo nato ma-overcome nato matawag tang overcomer. Okay?
And Paul says, at the end of his life, Timothy, ingon siya din, I have finished the race. He says, now, there's a crown waiting for me. So, naagyo day crown. Naagyo day tay reward. Sino sa ni mo ingon, naagyo day tay crown. Katulang mga overcomers ang makadawat crown. So, how did he get it? Usaon daw. Pagdawat na to, mga crown na to, mga reward na to, verse 26. Therefore, I ran in such a way as not without aim. I box in such a way as not beating the air. Like what I've said last Sunday, you should know your identity, you should know your opposition, imong kalaban, para 100% taob ka. Right? Dili pwede na, murag nga, musumbag ka, murag, di ba, air yung niya, wala din mo na ego ang kalaban, kundi, pa. Kaya you don't know who you are, and you don't know your enemy. So, kailangan nato masabtan karon na sa tuang training di ay, mailhan nimo kinsang Ginoo, mailhan nimo kinsa ka, mailhan pud mo ang imong kalaban. Right? So, naay finish line, naay route na i-follow. Kailangan nato ni para di ta ma-disqualify. Okay? Naay route ni I think Pastor Wendell already shared this one. Tama na share na ni sa ato katong time na siya revelation to nag-appeal siya marathon. In verse 27, but I discipline my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. So, naay din sa Living Translation ninyo din the Living Bible paraphrases that in a very beautiful way. It says, I make my body do what it should do, not what it wants to do. My body wants to do a lot of things, but I tell my body, you're not going to do that. I am the boss. Sa mga maglisod po ka ng sabot sa English, ingani siya. Naatay lawas. Tama? Atong lawas, naanay gusto. Pero dapat masabtan nimo, ikaw ang boss sa imong lawas. Dili ang lawas ang boss sa imo ha. Kaya ang lawas man ganahan unta karon, matulog lang ta. Ganahan na unta na sa balay, magtanaw Netflix, magtanaw whatever you like. Pero imuhang, tingnan nimo, ako yung boss dire. Musunod ka sa ako, na-training karon tara at ta. So nasabtan nimo kinsay boss? Ikaw mag-evaluate sa imong sarili karon, kinsa ang boss? Imong lawas o ikaw ang boss? So your boss is the boss. Your body is the boss. So telling you what you want. Okay, gusto sa lawas, mo ingon jud siya mo dictate kaon. Tao ka. Sige, laag dito, laag ka. So ang boss ni mo imong lawas. Dapat ikaw ang boss sa imong lawas. Para mahimo nimo siyang slave, ikaw ang slave sa imong lawas. That's why ang mga parents, di ba, mga bata, madlungon dyan sa mga mama. Ayaw na, buhata. Kaya dili na, makapahamak na sa imuha. Because they don't know, ikaw mo train sa ilaha. At magdako na sila, na kailangan din mo mag-rush, puntang kung gabi, matrain kita sila. So kita karon kung dili kini nato na matrain natong sa wala ta na discipline nga na at tell ba sa pa ka-gifted na pastor, kung sa pa anointed na pastor, pero wala nimo nakita na ang boss ay ang imong lawas ng gyapon maging useless ang imong gifting, maging useless imong anointing. Karon pa lang sabtan na ninyo kung sa kinsa ang boss. Okay? So dapat ang lifestyle sa disciple is fasting, prayer, and giving. Mao gyud ni ang atoang lifestyle sa disciple. Kaya kung gusto nimo mapagkain nimo imong flesh, di mag-fast ka. Kung gusto nimo patsyon ang imong pagkadalo, di mag-give ka. Kung worried ka, hadlukan ka, wa ka kabalo sa imong ginabuhat o sa imong mga decisions in life, di mag-pray ka. Okay? So, una akong gingon na, is my body my slave? Or ikaw ang boss sa imong body? But the zeal, sacrifice, and knowledge are of no use if a person does not know God. Imong kadasig, wala na siya pulos. Ang imong kadasig mag-serve kay Lord, wala na pulos. Kung waka kaila sa Ginoo.
We are the light of the world, but the intensity of our light depends upon how much we know God. Ngayon ka, I am the light of the world. Kaya mamanggit na ito ang core values. I am the light of the world, pero depende na siya kung kaila ka sa Ginoo. Muhayag ka, the more ka kaila sa Ginoo, the source of light, is atong Ginoo. Kung the more niya mo siya makaila, mas musiga po ka. Pag wa ka kaila sa Ginoo, ngit-ngit lang gyapon ko, or kanang dili ka attracted gyapon, kay hinay naman imuang suga. Okay? So why we call this training as a school of witness? Ingon sa Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So, kailangan lang daay sa ato ang amahan is, unsa? Witness. Mingon ka, Pastor, di man ko kabalo mo share. Yung sa day kapag bago sa Ginoo. Ngano ni abot man ka dinhi? Ngano man jud ka kadasig na nimo na mo musimba, mo attend og mga life group ngano man. Imuhang testimony mauna ang imuhang powerful na preaching. So dili kailangan nimo maging pastor, mingon ka, niya anak mag-share pag mag-pastor ko. No, it's not like that. Witness ang ginapangita ni Lord. Witness man tang tanan, kanya-kanyang man tang mga naay mga revelation or testimony. Tama ba? Ang testimony nako sa wa pa kabalo, that was 2008. Gi-invite ko sa ako ang best friend si Doc Grace na mo attend kanang first na attend nato is yun siya na sa lang siya na ako'y attenan dito maminaw ra daw po. Then dito kami sa taas sa Quezon Mall. Okay. Sige, sa tayo niya. So, gipakaon sa ako niya sa barbecue boss. Then, pagsakan ako dito sa hagdan, hallelujah, amen. Oh my God, saan namin na anak diri? Yan na jud ko. Hallelujah. Ano, saan naman jud ni anak ko? Dito na, wala lang. I-continue lang. Naminaw ko sa pastor, nag-share siya. Sige siya, share. Until such time, nag-altar call siya. So, nagpatindog siya. And then, kaya na siya. O, kinsay gusto, surrender ay ang kinabuhi. Is, taas ang kamot, taas ang gusto kong kamot. And then, kinsa tong gusto jud, surrender life. Pwede pa mo ato dili mo yung altar call sa akong mind. Yun po. Yan ako mo ato sa tubangan. Dahil ato. Nakamay ni ato. So, nisunod ko. Ato na ko sa tubangan. Kabalo ko pagpiyong na ako, I surrender my life to kay lead me into prayer. Itong prayer gid nato. Pag lead niya sa prayer sa napiyong ko sa kong mata tapos aat na ako kamot. Then nakoy nadunggan. Sa ako nadunggan, ingkan ba? Suga sa hangin na dili na anak ko. Pero close na ako sa eyes. Then after that, ang hangin nagpatulo sa ako. Grabe jud ako pagtumba. As in hapla jud. Pagtumba gid na ako din ha, kabalo ka. Nagsigig tulo ako ang mata, sigig hilak, wa ko kabulungano, and then di na ako mamubak tibok lawas. Then kanya ako ang blouse, saka man na, nakita kong bilbil ko, lawa ka na sa utak ko, lawa ka na. Gusto na ako, hindi na ako malimit. Only me can understand that. That is my first mark. Di jud ko di jud ko kanang mas, dili jud ko ma-stumble, dili jud ko mag-backslide. Kay kabulok ko, mao na ang sugdanan sa akong journey. Walay lain makasabot ana, it's between you and God. We have our own testimony. Kana ba kayo dyan? Tapay tayo spot. Natulog ko, kalit lang kong tindog. Kay nay ni siya dito ko. Kusog kay handshake nila na dyan ba? Ha? Gusto mo nga anak ko? Atlaw. Kinsa man po ni siya dito ko. Ang ginoo, gipugaw ko, gipam. Naagitay kanya-kanya mga stories sa tong life. Na makaingon jud ka, ginoo jud ni. Or adyo'y lain. It's my part. And as I continue my journey, kadilit man gid siya bed of roses. Wala kay bed of roses. Pero I'll tell you, once you've been faithful to God, God is always faithful to you. He will never abandon you. Will never forsake you. Di jud kanya pabayaan. Na may times, kana lang atong i-practice. Kanang kabalo ka mo discern, kabalo ka maminaw, kabalo ka, maging sensitive ka. Kaya kung dili ka, kabalo maminaw, di ka maging sensitive. Kung sa yung buhaton ni mo, mo run away jud ka. Mahadlok ka.
Naay mga situation, naay mga problems na imong atubangon pero never give up. Lord, unsa man gyud ini ang imuhang ipa-learn sa ko. Ay mangingana. Katong time na hitabo kay Wendell, magbalik-balik sa akong thought, ang kinuhang kalaban Sprite raman. Ang balik-balik sa ako ang thought ato, unsa ni ingon nila sa ako, ako panggit siguro ang nagdala kay Wendell si Pastor Angie Manggut talaga invite sa pikil si Wendell. Muna na tong manunungan, tanaw mo na Pastor. Those are lies of the enemy. Magbalik-balik sa akong thought. Ipuduli. No, it's not. No, and kung kabalo ka mo listen, you will be set free on that. Right imong kalaban. Atubangon jud na nimong enemy na. Then later on you will understand. Both of us has peace in nagkaroon mig peace of mind kay ni Pastor Wendell. And even siya nagkaroon siya revelation and even me, I have my own revelation. Then, kita na pud ako, lies enemy. Piyaw ang pastoran siya dula-dula man ang bana na sa ospital. Lies enemy. Those words, padunggan na nimo sa imong thought, but you know who you are. Dili jud ka matandog ka. You don't need to justify everything to people because people are people. Naagi na sila masulti. Always lang yun nimo. Imo ang i-please ang atuang right? So, kailangan nato maging witness. Kinaapay kanya-kanyang mga testimony. Pauna inyong i-share. Power tayo. Para man ako ginashare sa una. Giunsa ko sa Ginoo pagpako, giunsa ko, ano naman kay ang anit, ano siya nga ni diri ka? Ano siya nga? So ginashare lang nako sa akong diri. And some of my friends, makita gid nila, karon, kita nila ang ako ang situation. Relax sa kayo. Ano sila? Sige lang, Shin. Tingnan na, Shin. They saw it. Pero kung uban pa na, wala na, pero lalo na, di na makakita. Sa ubang tao, how you respond every situation, di na sila mag-bless. Okay? Because Galatians 1:1, this letter is from Paul, an apostle. I was not appointed by any group of people or any human authority, but by Jesus Christ himself and by God the Father who raised Jesus from the dead. Apostle, a chosen one. Chosen by Jesus and by God the Father. Namo din ang Ginoo ang nagpili sa inyo nga, dili kami. Nasabtan ninyo? Dili si Pastor Wendell ang nagpili sa inyo, ang Ginoo ang nagpili sa inyo ha. Pag dili ninyo na nasabtan, nagitawag mo sa Ginoo, ang Ginoo ang nanawag sa inyo ha, lisod kaayo mo. Paatuon kung naay training, paatuon kung naay life group, paatuon kung naay meeting. Why? Kaya abi ninyo, kami ang nanawag sa inyo. Pag makuha ninyo ba, pag-crush ninyo ni ba na ang Ginoo din nagtawag sa ako, may kampo ba? Di ba ang sundalo na kampo? Pag manawag ang pinaka-head, kisa kinang-head, colonel or general, what kisa ba ang pinaka-highest? Pag ang general manawag, di ba muduol tanang mga sundalo? Kaya na ba? Pero mananawag sa tuwa, kita tanang bawal kita sa baseline. Train na sila. Kani sila, dito ni sila padulong. Ikaw, dito ka padulong. Ikaw po diri ka. So nakatay mga life assignment. Nangay mga people under or kailan ni Richard na di na ko kaila, di nyo kaila, siya lang yun ang makailaan na siya rin makatabang po. So same na siya sa tuwa karon na kailangan tang magpa-train, magpa-equip kay kita gamiton sa Ginoo. Okay? Jesus and the Father appointed you, not any human, not me as your pastor. It was God, that's why you are here. No? Kaya kung nadunggan ninyo ang tingog sa Ginoo na Ginoo sa inyo nga, tayo mo. Dili na ko. Kaya Lord, unsa na pud kaya imuhang buhat mo sa mua? Siguro kay ipa-prepare sa mua, basig na pa kay moabutay na maabutay na gira na kung wala ka na train, dili ka isa ka lang kalabay og kuwan. Og kanang bomba, patay ka. Pagunit pa lang sa baril, di ka kabalo mo gunit, patay ka. So karon pa lang, naatay training. Dili biyanin siya. Karon lang beta ni balik ani, tama ba? Medyo dugay-dugay biyanin. So we are so blessed
na naata karon maminaw ta sa training nato kay ngano man naano na po'y ginapa-prepare sa Lord. Big time na preparation gyud ni. Maminaw mo sa mga teachers kay nabaya pa no sa account ni Jesus Christ. Kisa man ang natin ha. Kisa man na iyang papa. Si Jesus Christ man na siya. Anak man na siya, anak man na siya sa karpentero. Ang mga tao ba yan no, more on ingana. Dili maminaw kay tungod. Dili bright, dili dato, dili gwapa, dili gwapo. Dili maminaw. Ayaw, like soon, bihambon. Tanan na diri sa tubangan, maski pa na gutay-gutay niya yung gisuot, maski pa na siya, upre pa na siya, kung gi-assign na, gi-ordain na siya ni Lord, igunit nag-microphone, paminaw ka, bless ka. Gamit lang na siya sa Ginoo. Okay? Dapat kita, mga leaders sa DCIL, inada ta ka uhaw perminti. Na, dili lang nila ang mga elders sunod, ang manghimong teacher din ni, ay, desire kitang tanan. Mahimok kitang teacher. Karon pa lang, be faithful, maminaw mo, mag-take notes mo. You know, katong kami, ako ang notebook before, maski pa nang balik-balik pa nang itudlo, pero na ako'y side notes dire. Next teacher na po, na ako'y side notes dire. Next na po, daghan na kayo kong revelation na receive. Then katong time na ako na ang teacher, wow, power kayo. Kay si Lord, buo na siya revelation, pagla ni ka nag-take note, wala, pagka na i-share. Kami man. Right? So you did not choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask for using my name. John 15:16. Dapat daw, ang imuhang daw bunga is mag-last. Na ako yung mga people, mismo ako ang nag-share, ako mismo nakalaga, until now, nagyapon. Mauna ang ako ang desire. Mas yung isa lang, pero kauban na ko throughout the years. Muna ngayon din na, mauna makaingon ko, maka-pray ko kay Lord, Lord, I pray for favor. Then you can claim these promises. Ingon siya din ni, the Father will give you whatever you ask for using my name. Okay? No person can take an honor that he is the one who appointed you as a pastor or apostle, except that he has appointed by God, not men, not deacons. Dapat makuha lagi nato ni. Na dili kami ang nag-appoint sa inyo ang Ginoo jud. Okay? So, 1 Timothy 1:12, I thank Christ Jesus our Lord who has given me strength to do his work. He considered me trustworthy and appointed me to serve him. It was Jesus who put them in the ministry, appointed by God. Who raised Jesus from the dead, we call ourselves a witness of his resurrection. We are in vain if only witness of Calvary. Kung ginatbalik-balik naman ginatudlo sa ato, dapat dili lang ta makasabot lang sa crucifixion sa dying, dapat sa resurrection. Okay? Jesus did not only save us and deliver us from sins, but now sin has no power over us by his grace. So kung ikaw mismo wala kay confident to share the gospel, to share your testimony, why? Because you don't understand what is really resurrection all about. Kaya ikaw mismo ba, wala kay testimony ba kung how God resurrected you ba? Na dapat masabtan nimo na ang Ginoo namatay sa krus, matay siya, and then nabanaw siya. Ikaw po, dying to yourself, nakakagipay the price, na ay mga sacrifices kagiagian, pero dili hanto dinha. Nagig resurrection. So naagi victorious may tabo sa imo ha. Naagi ka ng kalampusan. Kalampusan may tabo sa atong kinabuhi. Kung uban man ko, dili man gud magtuo. Murag dawat na nila ba? Ani ra jud ko. Mira jud ko. Tingani na gid akong sitwasyon. Kapit kaayo. Oh. There is a resurrection. And sin has no power on us. Kung naabang kay balik-balik na nahimong sala, ask God. And you know that Jesus Christ already delivered us. And our God gave His Son for us. He saved us.
He loved us and He delivered us. So kung na-witness nimo karon, kung giunsa ka pagbago sa Ginoo, that is your testimony. Daghan man tag mga testimony. Kung testimony lang, daghan kay mo mga testimony na ma-bless ko maminaw. Sa testimony pa lang ninyo, maminaw ko, grabe, ma-bless kay ko ana. Ayaw ninyo tikira ang inyong testimony, mag-share mo sa gospel. Ayaw niyo kalintay. Kung giunsa mo pagbagpo, kung mag-share mo sa patay, asa ba mo, mag-life group ba mo, share your testimony. A witness of resurrection. So therefore, it is necessary that of the men who have accompanied Lord Jesus Christ, beginning with the baptism of John until the day he was taken up from us. One of these must become a witness with us of his resurrection. That is Acts 1. No? So si Zacchaeus and si Matthias, nang napili silang duha, pero gipilian niya po si Matthias, kaya nga naman, na-experience man nila ang resurrection. Okay? The question now, na-witness na ba nato ang resurrection of Jesus Christ? Wala lagi nito ba? Wala din niyo na-experience ang eternal life? Wala din niyo na-experience ang transformation sa inyong kinabuhi? Ano ya, uy, mga pa ang atong mga estudyante? Ang estudyante? Ma-experience na nato ang ato ang transformation, ang kapagpuan. Kaya kung wala pa, wala. Ako naman mo ron. Wala pa din eh. Sugalan. San Pedro. So, now you know why we call this training as a school of fitness? Nasabtan na ba ninyo ang anong gitawag ni School of Fitness? Nasabtan ba na to? Gamay lang gyapon nito ba? Gamay lang ginakasabot. Maminaw mo kay inyong teacher mo hatag check exam. Nagapaminaw ba mo? Kay inyong teacher, patindugo mo, especially elders mo, di mo katubag tako. Ang inyo ang teacher, like ni sila, musuroy-suroy, pagungito mo mic, tangutanon mo. Ora, karon pa lang, inanata mo tip, paminaw mo para makatubag mo. Okay? Now, nakabalo ba mo nga anong gitawag ni Training School of Fitness? Wow. So, namina mong kaya ta. So, dili lang ko puto. Tawagon na dito ato ang mga teachers. Ha? So, I pray na kitang tanan. I'm excited every time na atay training. Ato ang training ba yan? No? Dili ba yan? Siya every week. Kundi na atay mga training na laktaw-laktaw na gyapon. So, do not be absent, be excited. Okay? So, sa akong nakita din ni karon, I pray na next nato na meeting, mas mudaghan pa ni. We expect 197. Pila lang may? 59 lang. Okay? Sige, ang mga elders na ang tubag, nganong wala ang ilaha mga leaders. So we pray, Father, thank you, Lord, for the revelations you've given to us. Salamat sa word, Lord God. And I encourage me, Lord, na unsa ka importante, Lord, ang ma-train, ma-equip, and nasabtan po na mo, Lord, na we are also called to become a witness of God. Through our testimony, we will become the light and salt to other people. Thank you so much, Lord, for giving us the spirit of love, sound mind, power, anointing. Someone, Lord, ang lupon, intimidate me, bind that spirit, intimidation. Salamat ka. Salamat sa inyo po. Kaagin mo o makasabot ni sa imo. I pray for more meetings to share. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, let's have 5 minutes break for now. Salamat. Break, sorry, break. Zoomers, natay 5 minutes break. Thank you.